Isang bagyo ang papalapit. Hindi pa ito nasa ating lupain, ngunit ang tropical storm Hagupit ay nagtutulak patungo sa ating direksyon ngayon, at sa loob ng ilang araw, ito ay magiging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay bilang Bagyo Kaloy. Ang tanong ngayon ay hindi kung darating ito, kundi kung gaano kalakas at kung gaano kalapit ito darating sa ating mga komunidad. Magandang hapon, ako ang inyong meteorolohista, at ito ay isang espesyal na ulat ng panahon tungkol sa Tropical Storm Hagupit, ang bagyong kilala rin bilang Prekaloy. Ngayon, iulat namin sa inyo ang pinakabago, pinakakumpletong impormasyon tungkol sa bagyong ito, kung saan ito ngayon, kung saan ito patutungo, at kung ano ang inaasahan nating mangyari sa mga susunod na araw. Pakinggan ng mabuti ang bawat detalye ng ulat na ito dahil ito ay direktang may kaugnayan sa kaligtasan ng inyong pamilya. Simulan natin sa kasalukuyang lokasyon ng bagyo. Ang Tropical Storm Hagupit ay kasalukuyang matatagpuan sa humigit kumulang 2,200 kilometro sa silangan ng Silangang Mindanao, nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay gumagalaw sa isang bahagyang timog kanluran hanggang kanlurang ruta, at sa kasalukuyan ito ay daan-daang kilometro sa timog at timog silangan ng Guam. Ang bagyo ay nagdadala ng pinakamataas na tuloy-tuloy na hangin na 65 kilometro bawat oras malapit sa sentro nito, na may mga gust na umabot sa 80 kilometro bawat oras. Iyan ay isang tropical storm na may malinaw na estruktura at malinaw na direksyon, at ang direksyong iyon ay patungo sa atin. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakakritikal na tanong. Kailan ito papasok sa Philippine Area of Responsibility? Batay sa pinakabagong pagtataya, ang Tropical Storm Hagupit ay inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong katapusan ng linggo, partikular na sa Sabado ng hapon o gabi. Kapag ito ay pumasok sa IE, ito ay opisyal na bibigyan ng pangalang Kaloy, ang ikatlong bagyo na magtatago ng pangalang Pilipino ngayong taon. At kasama ng pangalan ay darating ang mas malapit na panganib. Tignan natin ang eksaktong ruta na inaasahan ng ating mga meteorolohista. Ang mga pagtataya mula sa pinagsama-samang solusyon ng ENI, ang ahensya ng panahon ng Japan, ang IVI ng VIA Air Force at Navy, at ang mga forecast model tulad ng YES, ECMOF, at Google Weather Lab ay nagpapakita ng isang malinaw na larawan. Ngayong gabi at bukas, ang Hagupit ay magpapatuloy sa kanyang kanlurang hanggang bahagyang timog kanlurang kilusan. Pagkatapos nito, ito ay lilipat sa isang mas hilagaang kanlurang direksyon habang ito ay umiikot sa paligid ng ridge ng high pressure area na nasa hilaga nito. Ang high pressure area na ito ay katulad ng isang malaking pader ng hangin na nagdidirekta sa landas ng bagyo, at ang Hagupit ay inaasahang susunod sa landas na ito habang ito ay naghahanap ng mas malambot na kapaligiran. Ngayon, ilang mahalagang lugar ang dapat nating pansinin sa ruta na ito. Ang Yap State at Palau ay direktang nasa landas ng Hagupit ngayong Huwebes at Biyernes. Ang mga residente ng mga lugar na ito ay dapat na nasa pinakamataas na antas ng pagbabantay ngayon. Mula sa aming mga naunang ulat, ang Yap State ay nagdadala na ng mga babala at alerto mula sa Tropical Depression 05Y na siyang nagsimulang lumalakas at ngayon ay tinawag na Hagupit. Ang parehong Yap at Palau ay dapat na naghahanda para sa pagdaan ng bagyong ito sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Habang ang Hagupit ay lumalapit sa Palau at papasok sa IE ngayong Sabado, isang mahalagang pagbabago ang inaasahan sa lakas ng bagyo. Ang mga meteorolohista ay nagtataya na ang bagyo ay maaaring bahagyang humina muli sa 65 hanggang 75 kilometro bawat oras na pinakamataas na tuloy-tuloy na hangin. Ang pangunahing dahilan para sa mabagal o halos walang intensipikasyon na ito ay ang hindi kanais-nais na mga kondisyon ng atmosfera, at pinakamahalaga rito ay ang wind shear sa landas nito. Ang wind shear ay ang pagbabago ng bilis at direksyon ng hangin sa iba't ibang antas ng atmosfera, at ito ay epektibong pinipigilan ang bagyo na maging mas malaki at mas makapangyarihan. Ito ay isang magandang balita para sa atin, ngunit hindi ito nangangahulugang wala tayong dapat ikatakot. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalagang bahagi ng ulat na ito para sa mga Pilipino. Ang inaasahang epekto sa ating bansa. Habang ang Hagupit o Kaloy ay gumagalaw sa loob ng Philippine Sea pagkatapos pumasok sa IE, ito ay inaasahang magpapatuloy sa kanyang kanluran, hilagaang kanluran, hanggang hilagang kanlurang kilusan. Batay sa kasalukuyang pagtataya, ang bagyo ay inaasahang lilipas sa ilang daang kilometro sa silangan ng Eastern Visayas at Bicol Region sa pagitan ng Martes at Miyerkules ng susunod na linggo.
Pagkatapos nito, ang bagyo ay maaaring lumiko patungo sa Hilaga at Hilagaang Silangan, o posibleng humina at mawala na nananatili pa rin sa silangan ng Silangang Luzon. At ngayon, ang mensaheng kailangan niyong marinig ng malinaw. Batay sa kasalukuyang pagtataya, hindi inaasahan yan landfall ng hagupit o Kaloy F. Pilipinas. Ulitin natin yan. Hindi inaasahan ang direktang paglapag ng bagyo sa ating lupain. Ito ay isang mahalagang bagay na maunawaan ng lahat. Ngunit, at ito ay isang napakalaking ngunit, inaasahan nating makaramdam ng direkta hindi direktang epekto mula sa hagupit o Kaloy. Dahil ang bagyong ito ay hindi inaasahang magiging isang bagyo o pangunahing bagyo sa kasalukuyan, ang mga epekto ay malamang na mas naugnay sa ulan at moisture habang ito ay gumagalaw malapit sa Eastern Visayas, Bicol Region, at Eastern Luzon. Nangangahulugan ito ng posibleng malakas na ulan, malakas na hangin, mataas na alon, at mapanganib na kondisyon ng karagatan para sa mga lugar na ito, kahit na ang sentro ng bagyo ay hindi direktang tumama sa ating baybayin. Ang ulan mula sa isang malapit na bagyo ay maaaring magdulot ng flash floods, landslides, at pag-apaw ng mga ilog at sapa. Para sa mga komunidad sa Eastern Visayas, Bicol Region, at Eastern Luzon, ang mensahe ay malinaw. Ihanda ang inyong mga sarili para sa posibleng malakas na ulan at masamang panahon sa darating na Martes at Miyerkules. Mahalaga rin nating talakayin ang antas ng kumpiyansa ng pagtataya na ito. Ang mga meteorolohista ay malinaw na nagpahayag na dahil ang pagtataya na ito ay malayo pa sa hinaharap, mga 1 linggo pa ang layo, ang kasalukuyang antas ng kumpiyansa para sa pananaw na ito ay mababa. Nangangahulugan ito na ang ruta, lakas, at oras ng pagdating ng bagyo ay maaaring magbago ng malaki sa mga darating na araw habang nagkakaroon ng bagong impormasyon ang ating mga meteorolohista. Ang bagyo ay maaaring lumiko ng mas maaga o mas huli kaysa inaasahan. Maaari itong humina ng mas mabilis o, sa isang mas masamang senaryo, maaari itong lumalakas kung ang mga kondisyon ay nagbabago. Ang track ay maaaring lumipat ng mas malapit sa ating baybayin o mas malayo rito. Iyon ang dahilan kung bakit ang patuloy na pagsubaybay at regular na pagsuri ng mga update mula sa Pag-asa ay napakahalaga sa mga oras at araw na darating. Isang mahalagang paalala para sa lahat ng mangingisda at mga operador ng maliliit na sasakyang dagat sa buong silangang karagatan ng Pilipinas. Ang mga kondisyon ng dagat ay magsisimulang lumala habang ang hagupit ay lumalapit sa ating rehiyon. Ang mataas na alon at mapanganib na kondisyon ng karagatan ay inaasahan sa mga lugar ng Philippine Sea, lalo na sa mga lugar sa silangan ng Visayas at Luzon. Kung hindi kinakailangan, huwag magtulak sa dagat sa susunod na linggo. Ang inyong kaligtasan ay mas mahalaga kaysa sa anumang huli o anumang kita. Para sa mga lokal na pamahalaan at mga opisyal ng barangay sa Eastern Visayas, Bicol Region, at Eastern Luzon, ngayon na ang oras para magsimulang mag-aktibo ng inyong mga Disaster Risk Reduction Council. Suriin ang inyong mga evacuation plan. Tiyakin na ang inyong mga evacuation center ay handa at may sapat na supply. Tukuyin ang mga komunidad na pinakamahina sa baha at landslide at simulan ang pag-uusap tungkol sa posibleng preemptive evacuation kung kinakailangan. Huwag maghintay na ang bagyo ay nasa na bago simulan ang mga paghahanda. Ang oras na yon ay ngayon. Para sa mga ordinaryong mamamayan sa mga lugar na maaaring apektado, narito ang mga simpleng hakbang na dapat ninyong simulan ngayon. Una, siguraduhin na ang inyong go bag ay handa na may mga mahalagang dokumento, gamot, pagkain, at tubig para sa hindi bababa sa 72 oras. Ikalawa, alamin ang lokasyon ng pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar at ang ruta papunta roon. Ikatlo, suriin ang kondisyon ng inyong tahanan. Kung naninirahan ka sa isang lugar na madaling mabaha o sa isang lugar na madaling maapektuhan ng landslide, makipag-usap sa inyong pamilya tungkol sa plano kung kinakailangan kayong lumipat. Ika-4, panatilihing naka-charge ang inyong mga telepono at tiyakin na mayroon kang paraan ng komunikasyon kahit mawalan ng kuryente. Ika-5, subaybayan ang mga opisyal na channel ng impormasyon tulad ng Pag-asa, NIRRENSI, at ang inyong lokal na pamahalaan para sa pinakabagong mga update. Magtatapos tayo sa isang paalala na napakahalaga sa oras na ito. Ang mababang kumpiyansa ng pagtataya ay hindi nangangahulugang mababang banta. Nangangahulugan ito na hindi pa natin alam ang eksaktong lalim ng banta. At sa pagharap sa kalikasan, ang pag-iingat ay palaging mas mabuti kaysa sa pagsisisi.
Ang kasaysayan ng ating bansa ay puno ng mga trahedya na nangyari dahil ang mga tao ay hindi naghanda ng sapat dahil akala nila ay ligtas sila. Huwag hayaang mangyari ito sa inyong pamilya. Ang Tropical Storm Hagupit at ang magiging Bagyo Kaloy ay isang sistema na kailangan nating sineseryosohin. Habang naghahanda tayo para sa posibleng epekto nito sa Eastern Visayas, Bicol Region, at Eastern Luzon,